Maganda ang buhok mo, hindi mahirap ayusin. Nakangiting sabi ni San sa modelo ng TMA na si Lazaro habang inaayos na niya ang buhok nito. Wala kasi ang personal stylist ni Lazaro kaya nagpresenta si Zan na gumupit sa buhok nito habang wala pa siyang ginagawa. Hindi ako nagkamali na sa'yo nagpaayos, Zan. Magaling ka talaga. Ang puro nito sa kanya. Alam mo, Lazaro, bolero ka talaga. Natatawang sabi ni Zan habang inalis ang salon cape nito at ipinatong iyon sa mesa. Nagsasabi ako ng totoo, Zan. You are also beautiful. Pangungulit pa ni Lazaro. Napatingin siya sa malaking reflection sa salamin. Nakita niya ang paghanga sa mga mata ni Lazaro. Tumawa si Zan at hinampas ang braso nito. Tama ng bulahan, tapos sakit ang ayusan kaya ang mabuti pa, tumayo ka na riyan. Ang saway nito. Tumawa naman ito. Hindi nga ako nagbibiro, Zan. Maganda ka, Ehem. Limingon si Zan at nabungaran ng matalim na tingin ni Philip kay Lazaro. Excuse me bro, tapos ka na, di ba? Baka pwedeng ako naman magpaayos ng buhok kay Sunny. Mariing sabi ni Philip at pinatalim pa ang tingin kay Lazaro. Ngumiti si Lazaro. Sure, Philip. Tumayo ito at tiningnan siya. Mauna na ako, Zan. Salamat uli ha. Maybe we can have lunch some other time? Tamango siya at ngumiti rito. Of course. Nilingon ni Lazaro si Philip na masama pa rin ang tingin dito at nagpaalam na sa kanya. So, lahat pala ng inaayusan mo ay pwede kang imbitahan ng lunch pagkatapos? Magpapagupit din ako ngayon at pagkatapos ay hiyain kitang mag-lunch. How's that? Nang uuyam na sabi ni Philip. Nagpantingan tainga ni Zan sa sinabi nito. Hinarap niya si Philip. Ano bang problema mo? Wala namang ginagawang masama sa iyo yung tao. At oo, pumapayag ako sa lahat ng imbitasyon sa akin ng mga tao. So what are you waiting for? Aayusan na kita para mapagbigyan ko ang hiling mo. Ano, masaya ka na ba sa sagot ko? Masama ang loob na sabi niya. Kung makahusga ito, wagas. Wala naman siyang ginawang masama. Tinignan ni Zan si Philip na baka sa mukha ang pagsisisi sa sinabi. Sa sobrang sama ng loob ay tinalakuran niya ang binata. Mabuti na lamang at sila lamang ang nasa loob ng salon, kung hindi ay baka matismis pa sila. Zani! Hindi niya pinansin ang pagtawag ni Philip at tuloy-tuloy siya sa paglabas. Akmang bubuksan ni Zan ang pinto nang pigilan siya nito. Hinawakan ni Philip ang magkabilang balikat niya at yumuko siya. Huminga ito ng malalim. I'm sorry, okay? Hindi naman yun ang ibig kong sabihin. Tiningnan ni Zan si Philip. Nakita niya ang sinseridad sa mga mata ng binata. Nawala na ang galit sa mukha nito. Ikipagkaibigan na naman sa akin si Lazaro. Wala namang masama ron, di ba? Pero bakit kailangan mong sabihin sa akin yun? Ganun bang klase ng babaeng tingin mo sa akin? Nagtampong sagot niya. Of course not. Mabilis na sagot ni Philip. Hindi ko kailanman iniisip ang bagay na yun. Akala mo lang na mabait siya pero hindi mo nakita kung paano katingnan ng lalaking yun. Mariing sabi ni Philip. Alam ko naman kung sincero ang isang tao kapag kausap ko siya. Pagtatanggol ni Zan sa sarili. She didn't see anything wrong in talking to Lazaro. Huminga si Philip ng malalim. Okay, fine. It was entirely my fault. Sorry na, okay? Lumamlam ang mga mata nito at hinaplos ang mukha ni Zan. Tila nagrambulan ng mga madaga sa kanyang dibdib. Palaging ganon na epekto ni Philip sa kanya. Sorry na, please. Nagtama ang kanilang mga mata. Hindi kayang basahin ni Zan ang anumang nasa mga mata nito. Napakabilis ang tibok ng kanyang puso. I got jealous. Nang makita ko kayong mag-uusap at nagingitian, nagalit ako. He said those words with so much conviction. Naramdaman din ni Zan na hinigpitan ni Philip ang hawak sa kanyang balikat. I don't want you to smile to other guys and talk to them. I don't want you to get close to other man. Gusto ko sa akin ka lang ngingiti ng buong tamis, Sunny. I'm selfish. I know, please forgive me. Nahirapan ang tinig nito habang sinasabi ang mga yon. Kinakabahan ba si Philip? You can laugh if you want. Nakunguyong sabi nito. Tumaba ang puso ni Zan sa pag-aamin ni Philip. Pakiramdam niya ay napakaganda niya base sa mga salitang binitawan ng binata. Hinuli ni Zan ang mga kamay ni Philip at hinawakan ng mahigpit ang mga iyon. She felt glad. Because of him, she was starting to forget all of her heartaches by little. Hindi na sumasagi sa kanyang isip ang pagtataksil ng dating nobyo. Napakaikling panahon pa lang nang nagdaan pero nagbago na ang nararamdaman ni Zan.
Hindi na napigil ni Zan ang sariling hawakan ng mukha ni Philip. Napakalakas ng sensasyong naramdaman niya nang magtama ang kanilang mga mata. Napayuko ng tingin si Philip sa kanya para siyang matutunaw sa paraan ng pagtitig nito. Hinalma ni Zan ang sarili. Hindi mo kailangan magselos kasi ikaw lang naman ang kaisa-isang lalaking kaibigan ko na kasama kong ngingiti ng matamis at tatawa ng malakas. Tumawa siya at pinisil ang pisngi ni Philip. Natawa na rin ito at gumanti ng pisil sa kanyang pisngi. Aray! Masakit Philip, tama na! Saway nito. Ayoko nga, ito ang parusa ko sa'yo. Parang batang pinanggigilan pa nito ang pisngi niya. Gumanti si Zan pero hinuli lang ni Philip ang kamay niya at seryosong tiningnan siya. Natigilan naman tong si Zan. Salamat, Zani. Ngumiti siya ng matamis. That was a promise. She would smile and laugh only with him. Halika na sa loob. Naghihintay na sina mama sa atin. Napaawang ang bibig ni Zan sa sinabi ni Philip. Parang gusto na niyang kumaripas ang takbo sa kabang bigla niyang naramdaman. Sinundo siya ni Philip sa apartment at inanyayahan siyang mamasyal. Wala namang ginagawa si Zan dahil day off niya sa trabaho kaya pumayag siya. Isa pa, gusto rin niya ng ideyang iyon. Napakalaki na pinagbago ng samahan nila ni Philip. Kapag kasama niya ang binata, ay muling sumasaya ang kanyang puso. Tuluyan ang naalis ang galit sa puso niya. Aaminin ni Zan na si Philip ang dahilan niyon. Ngunit magkaibigan lang sila at hindi maaaring bigyan ng kahulugan ng anumang pinapakita ni Philip sa kanya. Nandito ang mga magulang mo at hindi mo naman lang sinabi sa akin? Pambihira naman Philip po. Nakakainis ka talaga. Ang bulalas ni Zan. Sa pagkakaalam ni Zan ay nasa ibang bansa ang mga magulang ni Philip. Ikiniwento nito sa kanya ang tungkol sa buhay at pamilya nito. Siya man ay kinuwento ang lahat-lahat sa buhay niya. Napakasaya niya sa kilala nila na isa at isa. Ang sabi pa ni Philip ay malapit nang umuwi ang mga magulang nito para magbakasyon. Hindi naman akalain ni Zan na narito na pala sa bansa ang mga ito. Kadarating lang nila kahapon galing Madrid. Halika na, ipapakilala kita sa kanila. Hinila pa ni Philip ang kamay niya. Pinanlakihan ni Zan ang mga mata ni Philip. Ayoko. Mariing tugon niya. Sabi mo sa akin mamamasyal tayo. Isa pa kinakabahan ako. Hindi na niya itinago ang saloobin. Baka hindi siya magustuhan ng mga magulang nito. At saka magkaibigan lang sila ni Philip. May kaibigan bang ipinapakilala ang kaibigan babae sa mga magulang? Alam ko namang hindi ka papayag kapag sinabi ko sa'yo. Hindi mo kailangang kabahan. Papakilala lang naman kita eh. Balikat ito. Tinignan ni Zan ng mataman si Philip. Bakit mo ko ipapakilala sa kanila? Sa wakas ay naisatinig niya ang tanong na gumugulo sa kanya. Dahil gusto ko. Gusto ko makilala nila ang nag-iisang babaeng napagtsatsagaan ako. Kinindatan pa siya ni Philip. Hindi pinansin ni Zan ang pagkadismayang maramdaman. Ano ba ang inaasahan niyang sagot? Masyado lang siyang assuming. Ano ba bang magagawa ko? Andito na tayo. Alam mo, ikaw ang nakakain sa taong nakilala ko. Naiiling na sinabi niya. Bakit? Ano naman bang ginawa ko? Nagtatakang tanong ni Philip. Nagtanong ka pa. Kinakabahan ako syempre. Makikilala ko lang naman ang mga magulang ng sikat na modelong si John Philip de Raven. Siguro kung ibang babae lang ang andito sa kalagayan ko, himatayin na dahil sa'yo. Ano na lang sasabihin ni Zan sa mga magulang nito? Nakaramdam din siya ng takot na hindi niya maintindihan.